Good afternoon, Philippines. We are here live na live for the timely, indulging, knowledgeable talk with SMP. Of course, with us, our SDS, Dr. Sheila Marie Premicias. Good afternoon, ma'am. Yes, magandang hapon sa lahat ng mga nanonood sa mga kaguruan ng SDO-SCC. Parang tagal mo, no, na nagkaroon tayo ng TikTok. But of course, gustong-gusto natin na maging mas malaman ng mga kaguruan natin ano ba ang mga latest na nangyayari. Actually, this is not latest, kaya lang medyo napag-iiwanan tayo. Kaya kailangan nating humabol. Yes. Ang pinag-uusapang GSIS Touch. Yes, ito na po yung nabanggit po natin during the Mancom ng TikTok po natin na ano nga ba ang kahalagaan ng GSIS Touch? So, we are so fortunate dahil ang ating guest ngayon ay mula sa GSIS. Walang iba kundi si Ma'am Marzan Paras. Hello, Ma'am. Good afternoon. Welcome to the program. Hello, sir. Thank you for the nice introduction and ma'am po. And thank you for inviting me to have a talk here at TikTok with SMP. So para po mai-ano natin ang ating mga updates sa ating mga GSIS members, especially po ang ating bagong GSIS Touch. Yeah, bago yan, mag-hi muna ako kay Mama Bell, di ba? Hi, yun. Ang kanilang manager, no? Hi, ma'am. Hi, Mama Bell. I hope nanonood po ang lahat ng nasa GSIS Dagupan branch, di ba? And nagpapasalamat po ako sa pag-accommodate nung nanggaling po ako doon, no? At talagang doon ko nga nalaman tong GSIS Touch. Although meron ng memo regarding this, kaya lang parang hindi na pagtuunan ng pansin. And I saw the benefits of this GSIS Touch. Kaya sabi ko, I commit SDO-SCC na sana lahat ng mga teachers ay malaman ito at ma-update sila ano ba ang benepisyo ng GSIS Touch. Yes. Ayan, dahil ito ay malaking tulong po sa kaguruan ng SDO San Carlos City. Kaya Ma'am Marizan, ano pong nickname niyo pala? You can call me Zen for short, yeah, sir. Ma'am Zen. Ayan, Ma'am Zen, no? Dahil ito ay bago, tell us about this one, the GSIS Touch. Dahil nabanggit ni Ma'am Sheila na during the Mancom, na isang click lang, pwede ka na bang mag-loan? Pero bago dyan, tell us about that GSIS Touch. Okay, sir. Okay po. So, makikita nyo po sa ating screen, mga viewers po, is ang ating PowerPoint presentation sa ating about GSIS Touch. And actually, hindi lang naman po about GSIS Touch, kundi iba-iba po tayong updates. Okay po. So, ating GSIS Touch as of now po is meron tayo ng 1,095,452 registered users. And ang pinakamagandang balita po, hindi lang po siya limited sa Philippines, but available po siya sa abroad. So kahit po ating mga pensioners o yung mga active members natin, kung nasa abroad sila, they can access their GSIS Touch application. Okay po. So ano po ba ang GSIS Touch? So actually po ni-launch ito. Noong una po kasi, platform lang po siya na pwede kayong mag-inquire ng ating mga data. But in the long run po, since going digital tayo, meron nga kaming campaign ad na Let's Go Digital. So to go with the current trend ng ating bansa, so GSIS po has managed to have the GSIS Touch application provided in their smartphones or tablets. Kumbaga, on the go na siya. So, okay po. So, para makita po natin, ating GSIS Touch po is pwede pong ma-access ang ating mga service record. Especially po is kailangan po natin yan. Keep track of their premium remittances, loan payments, and of course, ang kanilang mga retirement tentative computations. Kasi kadalasan po ng mga pumupunta, ang hinahanap nila palagi is the tentative computations of their retirements. So, through this po, pwede natin nilang ma-access. So, yes. Opo. So, kayo nga, pag, kunyari, nag-iisip na po ba kayo mag-retire, ma'am? Kunyari. Ako hindi po. Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Parang ba kayo sa mga iba lang, ma'am? So, ibig sabihin, if I plan to retire, maybe next year, pwede na akong tumingin sa touch at makikita mo na. Kung possible na next year pa or January ako magre-retire. Siyempre, inaabangan pa nila yung bonus nila. So, meron kang makikita doon sa app na yan. Ang ma-access natin is your tentative computation as of today, kung kailan kayo nag-access. So, from there, makikita nyo, ito na po ang aking marireceive na pala, just in case ngayon ako magre-retire. At the same time, kunyari, kung entitled kayo for pension, andun na rin po ang magkano ang mape-pension nyo at the age of 60. Ganun po siya. 60 years old na, no? Yes. Na, no? Opo, pag 60, dalawa palagi yan. Yeah.
And Yes, of to make it clear, no, hindi lang po kaguruan po ang beneficiaries ng GSIS, all the government employees. Tama po? Of course. And of course po, makikita rin natin ang feature ng GSIS Touch. Hindi lang po siya nandito para iserve ang ating active members but also ang ating mga wala na sa serbisyo. Yung mga Oh. pensioners. Yes, ang ating mga mahal pong pensioners because yung ating pong tinatawag na annual pensionary validation na dati po pumupunta pa sila sa office to have that or sa true kiosk na yung iba Yeah. nahihirapan ng mabasa Oo ang nga, kanilang oo nga. fingerprints through GSIS Touch, kahit sa at the comfort of their own homes, pwede na po nilang gawin using facial authentication. Ayan. So, So, ang galing pati yung mga pensioners. So, hi sa mga pensioners natin, no? Hello malaking po. tulong Hindi pa to ma'am Yes. dahil 'di ba yung mga pensioner, for example, kasi ang dati 1 year kailangan pumunta, kumare ma'am, pensionada na po kayo ma'am, and 1 year kailangan nyo magpakita po sa GSIS kung talagang buhay ka pa. Every Tama. birth month, Pero sir. Oh. yes, so ngayon kahit nasa bahay, kailangan mag-send lang using the GSIS Yes, Touch. they will just have to access their GSIS Touch. They will have to do the procedure. Facial authentication, automatic po, activated na po agad ang status nila. Oh, and maganda. they're Galing naman, yes ano? po. Kailan ito na nag-go na talaga? Yung Anong year siya? actually ma'am, last year pa meron na. But, hindi pa ganun push ang kanilang mga methods. Iba, kumbaga, unti-unti kasi yung development niya. Actually, up to now, ma'am, nire-develop pa rin siya. Okay. Para sa kaalaman ng lahat, sa SDO San Carlos City, ilan na ba ang naka-access sa GSIS Touch? Sa amin. Hindi ko kasi alam. Ang alam ko, ma'am, Percentage, yeah. percentage, I think, at least, Ilan po? ba? Kasi alam ko yung percentage. Do we have 600? 1,000 already? na naka-access. Naka-access na o naka-enroll May na sa 1,000 naman na, ma'am. Opo, meron na. naman naman. So, nakakalahati na po pala kami. Yes no? po. Okay, Mau. Yeah. Okay, so yan, napaka-importante na magpa-register na kayo mismo the GSIS Touch. Ayan, dahil nga, aware ka at alam mo mismo kung ano yung benefits na makukuha mo. Siguro, pwede na nating ipalabas yung infomercial para at least makita nila paano ba sila makaka-access sa GSIS Touch, paano ang gagawin nila. Actually, ako pinagawa ko kay Leia. Para mas maayos na. At talagang ang bilis naman talaga. Sa kapipindot ko talaga ang bilis pala mag-loan. Sabi ko kung ganun talaga. Oh. Okay. Dati pumipila ka, dami pila sa... Oo, tama. Yes, ma'am. During my time, grabe. Tapos Sabi ko, na-lesser na yung pumupunta mismo Yes, dahil ma'am. sa At paano ba nangyari GSIS ito? Touch. It's because of COVID, kaya nag-develop ang GSIS ng mga ganito. Yung time na COVID, ma'am, actually wala pang GSIS Touch, but we also have the EGSIS mo. Pero platform siya through lang naman po, through laptop or personal computers. Yeah. But ang problem dito, ma'am, wala siyang interface. Yun nga, yung Yeah. mag-loan kayo and everything. So as to the appear nga, ma'am, meron namang online but through messenger, manual pa rin. Kasi naisip mo, through COVID kasi, daming tao, di ba, Yes. pupunta sa GSIS. Yes, ma'am. Kaya alam mo, ma'am, maraming nagawang kabutihan din yung COVID. Oo. May rin siya, may naidulot na rin kasi napilitan na gamitin ng technology ang iba't ibang ahensya, iba't ibang private institution. Alam mo bang mabilis na lahat? At sa kabilisan na yan, yung nami-minimize yung mga, yung pila, magkakasakit pa dahil nagkakatabi-tabi. At ito, nagawa na nga itong GSIS. Are we ready? Okay, so panoorin natin, ma'am. Yes. And of Ayan. course, our audience. At we would like to thank yung mga nag-develop nito. Hello mga kawani ng gobyerno. Magandang araw, lingkod bayan. Kung ikaw ay isang kawani o dating kawani ng gobyerno at may cellphone kang gaya nito, may isang napakalagang application kang dapat malaman na siya po kailangan i-download sa iyong mobile phone. Ang Government Service Insurance System Touch ay isang application na kung saan ang GSIS services ay nasa iyong mga palad na. Paano nga ba ma-access ang GSIS Touch? At ano-ano ang mga serbisyong kaya ibigay sa lahat ng kawani at dating kawani ng gobyerno sa anong sulok ng mundo? Pero bago yan, ating sasagutin ang unang katanungan kung ano na nga ba ang serbisyong ibinibigay ng GSIS Touch. Una, records. Number 2, records. Service records. Loan records. Claim records. Pension records. Ikalawa, loans. Loan tentative computation. Loan application. Loan status. Active loan payment. Ikatlo, claims.
registration, filing of motor car claim. Ika-4, GSIS Digital ID, online enrollment, appear via facial authentication, GSIS Citizens Chart, GSIS Branch Office Locator, and GSIS News. Pwede nilang ma-experience ang ginhawa ng GSIS Touch. I-download muna ang GSIS Touch sa Google Play Store, App Store, at sundan ang napakasimpleng step-by-step guide para sa GSIS Touch registration. Step 1. Create an account gamit ang iyong BP number at birthday. Step 2. Input the OTP or on-time PIN na ipapadala sa inyong registered mobile number. Step 3. Create username at password. Pagkatapos gawin ang lahat ng steps, ay lalabas na user successfully registered. You will now log in. Ibig sabihin nito na provided lahat ng hinihinging information. Pwede rin natin gamitin ang ating fingerprint to log in sa ating GSIS Touch. Ibig sabihin nito, pwede mong gamitin to log in sa GSIS Touch using your fingerprint. You can also use facial recognition to log in sa GSIS Touch. Sa pag-update naman ng inyong informasyon, lalo na kung ang inyong cellphone number ay hindi na i-register sa system, maaari tayong mag-update via GWAPS Kiosk, AAO or Authorized Agency Officer or kaya sa GSIS Branch. So ano pang hinihintay mo? Download the app, register now, and enjoy the beauty and goodness of GSIS Touch. This is Lester G. Villuan. And this is Jason Montares Na nagpapaalala, download the app and register now. Dahil sa GSIS Touch, relax ka. And We are always happy to serve. Alright, that was really impressive. Kakaiba yun. Sa GSIS Touch, relax ka. And of course, Ma, we would like to thank siyempre si Lester, si Jason, at si Alkins, si Tintin, and Jerry. Yes. Jerry, meron pa ba tayong papasalamat? Sir And of course, Wilmer. Wilmer. Talagang gusto lang natin talagang maipaabot at Apo. mas madaling maintindihan ng mga teachers itong GSIS Touch. Kasi pati ikaw, Mau, di ba hindi ka pa na-record? Yeah. Naka-register, Mau. Ay, Ayan, hindi pa. panoorin na lang Oo, yon, di yun. ba? Correct. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-register na para meron kayong access agad-agad sa GSIS Touch. Meron tayong mga frequently asked questions, baka pwedeng ma-post at Okay. masagot na ni Ma'am dito para yung mga haka-haka nilang masagot ka agad. Okay, ang unang tanong nila, do I need to register first to log in to GSIS Touch? Yes, sir. Ang unang first po, after downloading po the app, you should register your business partner number. I think po dapat as GSIS members po, we need to know our BP numbers or what we call our GSIS numbers, ma'am. So we need to register that with our birthday para rin po sa ating security and purposes. Alright, okay. Tanong naman nila, what is yung business partner number? Ayan po ay makukuha mismo sa GSIS. Yes po, pero actually po, alam nila. Yes. Yes, meron po. Parang employee number. Ito Yeah, yung GSIS correct. number. Yes, opo. Okay, how can I access my records ng GSIS Touch kapag mismong ginamit na nila, paano ba nila makikita yung record nila? So once naka-register na po, then you can access na po the main menu. So andun na po lahat ang pwede nyong records na gusto nyong ma-access like the service record, premium payments, loans that can be availed, mga branches na pwede nyong puntahan, mga claim tentative computations, loan tentative computations, and marami pa po Oh, wow. actually. That's Kasi it continues pa rin kasi sir ang enhancement niya. Okay. Ang tanong din nila, can I use my account for EGSIS MO or Motor Vehicle Claims Processing System or a motor vehicle claim mobile app to log into the GSIS Touch? Actually, sir, ito kasing mga ating mga motor vehicle claim, you can apply it using GSIS Touch. But as to the mismong computation, they still have to visit our branches. Kasi under enhancement pa rin po itong part na to. Okay, so maganda din yun, no? So pwede pala yun. And Yes. tanong nila, what should I do if I forgot my GSIS Touch account password? Kasi minsan, alam nyo naman, makakalimutin yung mga iba. Isa ako doon. So, paano nga bang gagawin? Okay, so just in case po nakagawa na po ng account and nakalimutan ng inyong username and password,
Pag kinlik nyo po ang login, just encode or put your business partner number to the username tab and click forgot password. Yun Okay. lang po. Then, maglalagay na, magsisend na naman sila ng OTP. Sa Then, mismong gagot- number. ang mangyayari doon kasi, sir, ma-retrieve nyo ang inyong username, but you have to make another password. Ganun po siya. Ayan. Siguro ang ano lang natin, Mau, no? So, we have naman, may guide naman, ano. Ang gagawin na lang kung medyo may edad na yung, like me, no? Magpatulong na lang tayo sa medyo mas bata-bata na nakakaintindi, no? And then, susundan na lang natin yung mga nandyan. Then, napakabilis lang naman. Opo. Madali lang naman intindihin. Basta sundan lang natin. Yes. Okay. Okay. Yan ang tanong nila, if my mobile number registered in GSIS is incorrect, no, or no longer updated, for example, nawala yung phone niya or what, pwede pa ba siyang mag-register using the GSIS touch? Yan po ang hindi pwede kasi part ng registration is the sending of the one-time password to the registered mobile number kasi part yan ng security purposes po natin. Kaya So, dapat i-update. Kagaya ko. dapat po ma-update muna ang Ayan. inyong cellphone kailangan numbers. pumunta sa Yeah. branch mismo. May mga ways po how to update. Pwede pong through our agency authorized officers sa ating agencies. Or pwede rin po pwede nga po sa branches, they will fill out a form. Or kung may mga available na kiosk pa, pwede naman lang i-update through Okay, them po. that's good, no, para at least may iwasan na gamitin ng iba yung number. Of Alright. course, sir. Next, how do I update my registered mobile number? Ayan, nabanggit na yan kanina, no? Why do I need to update my registered mobile number? Para, syempre, maka-avail or maka-login sa GSIS Touch. Kasi Okay? magsisend nga ng OTP. Yes, Kung hindi registered yung number mo, saan nila papadala? correct. Kaya kailangan nila talagang i-update. Kung sakali nagbago, kailangan mo pumunta sa GSIS Okay. or authorized agency. Okay. Ma'am Zen, alam nyo, sa field kasi, minsan may nakausap ako, sabi niya na parang ayaw niyang mag-avail daw or mag-GSIS touch kasi nga daw, may mga, may senaryo na nagamit daw yung account niya mismo o siya, nag-loan ng ibang tao. Yun, kaya binabayadan niya. So, totoo ba yan or paano ba yan? Actually po sa lahat ng nililibot kong agencies, may palaging may ganun ang tanong. Meron nagtatanong. And I always say, puro hearsay ang mga Oo. yan. Kasi una-una po, noon, yung dati po true, di ba true, sabihin nyo ng true kiosk. Oo. Una-una, fingerprint po ang ating kailangan. So, hindi basta siya mag-go. And another po yun, pag nag-go na po siya sa ating kiosk, papasok na po sa AEO for their confirmation na naman para po mag-go. So, sa mga ganun po na cases na talagang nagre-reklamo, ini-insist nila, ang palagi kong sinasabi pag pumupunta po sa office, I always say to them, okay, kung di kayo nag-loan, provide us a bank statement from the bank. Yung kailan nag-grant, and hanggang yung may period, ma'am. So then give it back to me para makita natin ang mga na-deposit and withdrawals. Kasi ganito Parang yun, Mac, ganyan. they can ask questions, meron tayong mga ganito, nung pinaprocess yan, Mau, Apo. isi-send sa AAO. Yes, for their approval or for the confirmation. approval or confirmation na i-grant yung loan mo. Paano magagamit ng iba? Itatawagan kayo, dapat alam mo rin eh. Kaya imposible pong mangyari yon na nagagamitin ng iba nang hindi mo alam. Nakukuha mo, Mau? Kasi Yes. i-approve yan ng AO mo eh. Opo. Yung mga nagre-request yan, i-approve nila. Ang application lang sa GSIS is nag-apply ka, na shortcut lang yung application, na pipila ka and everything. Ito parang in-encode mo na and then si AO pa rin ang mag-a-approve. So, i-approve ba ni AO? Kung nasa net-take home pay Net-take ka. home pay, yes po. Kung hindi kaya imposible na magagamit ng iba. Unless si anak mo pinagamit, pero ang confirmation pa rin para mag-go yung loan mo, Opo. ay sa'yo pa rin. Correct. Kaya yan, no, isang magandang paalala na hindi po totoo yan, yung mga issue or mga haka-haka lamang dahil sa GSIS Touch, sigurado ka. Kaya mahirap yung yung dahil sa narinig lang. Correct. Di ba? Yes Fake po. news. Di ba? Opo. Dapat kailangan. Kasi mag-iisip ka, paano naman magagamit? I-confirm naman sa iyo ng AO.
Tapos diba? ano ma'am, ang additional feature na rin po, 'di ba? Sa ngayon ma'am, yung mga naglo-loan through GSIS Touch, 'di ba nagsisend ulit ng one-time password. Yes. Ngayon, ang parang ini-enhance ulit ma'am, may isasama na ring facial authentication nung mismong naglo-loan para additional. Paano kung kumulot yung buhok ko? Hindi ma'am, bone features. Akala ko pati buhok ay kumulot yung Opo. buhok ko. Ay. Talagang Hindi po, grabe hindi po. talaga, high-tech talaga ang GSIS. Nag-go talaga digital Yes, ang opo. GSIS. Yung feature ng mukha ko, hindi naman talaga Pag napa-change yung bone structure. Okay. Yeah, next. Meron pa bang katanungan? So, hindi totoo yun, Mama? Kaya hindi po, totoo yun ha. So, mga teachers o kaguruhan, no, hindi totoo yung haka-haka. Ayan, Ano kaya... meron silang tanong dito? Implemented na ba yung MPL Flex? Yes po, yun po yung so far current na inaano po natin. Yung pwede pong ma-avail through GSIS Touch, MPL Flex po yun. Si Dexter, nagtanong siya, nag-issue po ba ng UMID card now that we have GSIS Touch? Yes. Ma'am, no. I know. Oh, yes, ma'am. I Ganito, know. ma'am. Kunyari, yung mga enrolled na po ngayon, wala na po tayong UMID card, but ang kapalit na po is the GSIS Digital ID dun sa GSIS Touch. Okay. Yung binigay sa akin na UMID card sa Land Bank, yan yung dati ko. Yung dati. Kasi Oo. kabibigay sa Yes. akin dahil hindi ko binalikan for how many years? Yes, ma'am. Opo. Mga noon yun, ma'am. Sa ngayon, wala na po. So wala na pala. Yung Saan UMID nabibigay wala nyo na. sa akin? Ma'am. Yung ID na. Ay, ano? Ay, di ma'am. Kayo, ma'am, since, di ba, registered na kayo, Yes. ma'am, once you access po, makikita nyo na yung GSIS digital ID nyo po. Kasi enrolled Dito? naman na kayo, ma'am. Dito? Yes, Ay, ma'am. hanapin natin. Ma'am, may tanong, no? Ma'am Zen. Katanungan daw po, iba po ba yung BP number sa GSIS ID number? Actually po, isa lang supposed to be ang BP number and GSIS number. Pero meron tayo kasing na-issue noon, yung noon pa po, na BP number, may ganito, di ba, nag-umpisa po sa 2. Then, meron yung dati yung external GSIS number, ibang number siya. Actually, parehas naman sa data na mag-refer din sa isang member ngayon yon. But ngayon, ma'am, ang nai-issue na po is the BP number at ang external GSIS number is same din sa BP number. May additional lang na 0 sa una. Oh. Ganon siya. Okay, maliwanag ba yung nagtanong? Sino pa? Sige, magtanong Okay, pa kayo. magtanong pa po tayo. Ayun, Sabi ito niya, na. maraming salamat po. Ipiprint ko na lang po yung ID card from GSIS Touch. Yes. I-print natin yung ID ko. Kami na magpiprint. Or screenshot mo kasi papakita na lang natin. okay. Because we are Alright. digital na po. Oo nga naman. Hindi mo na kailangan mag-print, Dexter. Screenshot na lang. Yeah, screenshot na lang. yan. Alright. Okay. What else? So, ang ganda ng GSIS Touch, ano? Yes, ma'am. Sana makaano din tayo ng gano'n. Okay. Next, meron pa ba tayong katanungan? Frequently asked questions? Wala na? Wala na. Okay, I think nasagot na lahat ng mga katanungan na talaga namang nagbigay ng impormasyon ngayon sa usaping GSIS Meron Touch. tayong planners at na ipapamigay sa mga lucky winners natin. Okay, so Pakita nga simulan na yung natin. planner. Asa na mga planners? Pakita natin. Saka magbabanggit si ma'am ng mga ibang parang notebooks updates po, niya. ayan po. Ayan. Baka may libre tayo dyan. Tayong host. Of course. Okay, sa raffle prizes Joke lang, naman, sa inyo kaya lang. tara na, paunang Ayan. sumagot Dito sa niyo ilagay. atin. Ayan. Mabilisan din to mga ating Ayan. Okay, viewers, eto na. Sino sa kanila o sino sa inyo ang pwedeng mag-avail ng Siguro, kanilang planners? Ano nila, i-generate nila. Baka may Generate. updates pa si ma'am about sa GSIS, sa mga loans or what. Meron pa ba kayong ibang updates? Aside from GSIS Touch? Well po, meron naman tayong, di ba yung may nagtanong po regarding GSIS Flex? So, Yeah. multi-purpose Flex, actually MPL Flex for short. Yun- Multi-purpose loan. Oh yes, na flex po siya. Flex. Why flex? Kasi po, ito po is kinreate para po dun sa, particularly po dun sa mga, ang net take home pay is medyo maliit na. Oh. So, ang ginawa po kasi dito, mas pinalaki yung loanable amount and pinalengthen ang term. So, Okay. ibig sabihin po, kung kunyari, may existing kayong loan and ginamit nyo pong MP at na-deduct po yun, then you can have the benefit of having higher net take-home pay. Kasi mas liliit po yung monthly amortization. Ganun po siya. Maliit ang monthly amortization. Then we also have, ma'am, hindi pa nila alam, is the GFAL educational loan na tinatawag nating parang study now, pay later. That yung mga meron pong mga college na mga anak na pwede nilang i-avail na maximum 500,000 po na pwedeng ma-loan. Tapos payable siya after 5 years. Uy. So, kaya parang Wow. study now, pay later. Wala na. Yes.
Hindi na ako Yes. nagbabayad na doon sa anak ko eh. 500,000. Maximum. Okay, yung interest naman po doon. 8% per annum okay. po. Tapos That's yun, good. ma'am, sir, yung 500,000 good for 5 years yun. Oh, Then 5 ang years. pagsingil Gusto po mo is after mag-aral, 5 years. Sa abroad. Yes, ma'am. Okay na po ako. Okay. Yan. Pero maganda po yan, lalong-lalo na po sa mga parents po na nagpapaaral. No? Take note po, 500,000 yung maximum unpayable po within Yung gusto after magpa-doktor. 5 years. Oo. Gusto magdoktor yung mga anak ninyo. Yan, yung mga kumukuha Opo. ng medicine, Yes po. law, yan. Yan. Malaking tulong po talaga. So after 5 years, saka lang ididida? Sisingilin. Yes po. Sisingilin? For 5 years Ay, ulit. gusto mo mga mag-aral dyan, oh. Tapos 5 years ulit. 5 years So, ulit. actually, ang term po niya is 10 years. Wow. Okay Baka po. naman ang laki na noon pagdating ng after 5 years, hindi naman. Hindi naman po. Okay. But they can see the computation Yes, already. we provide the tentative computation na amount that they will have kung magkano po ang magiging amount niya after 5 years. Oh, so Nandun yung po. mga hindi pala kayo matatakot ngayon na ay may pag-aaralin ako. Ito pala nandito ang GSIS. May Correct. puso. Dahil 'yon, pag-aaralin yung mga anak mo, Mau. Okay. Ayan, ano pa po ang mga Meron bagong tayong update? po, ngayon naman po sa ating GSIS Touch, meron na rin tayong online facility where kunyari may mga loan kayong gusto nyong bayaran, you can pay it via GCash or mga Paymaya or Bayad Center, pero we have to access it using GSIS Touch. So you don't have to go to the office na po. Para sa inyong, kung may mga kailangan kayong pong bayaran na online. So, pwede, yan ma'am, yan po, yun. Mga Ayan. payment options for our borrowers po. Okay. Yan po ang ating mga So, yung ino-offer. housing- Instead na i-deduct no, sa sahod, pwede silang magbayad through that apps. Yes. So housing loan is it's still isa salary deduction ba o pwedeng over the counter? Yan. Wala na kasi tayong masyadong salary, housing loan, but we have the LAWUB. Hindi po, ito po yung mga existing. Payment. Yes. Existing Kung may yan. meron pa talagang noon-noon pa na may existing housing loan, actually, it's supposed to be deducted from the salary. But kung kunyari po, matagal na, they can pay it monthly using the online facility using GSIS Touch. Okay. po. Alright. So yun, more payments options for borrowers po na using different apps like Mlawilier, Paymaya, GCash at iba pa. No? Yes. Ma'am, any more updates po? Para naman po sa ating mga pensioners, baka naman po in time, syempre magiging pensioners din po tayo. So through GSIS Touch, tulad po ng sinabi ko kanina, you can have your appear using our online facility, facial authentication. Huwag na po ninyong piliin ang online appointment or scheduling kasi medyo matagal yan, manual, ang dami pong hahanapin na forms. So with this, yung mukha lang po ng ating pensioner, tapos na po siya, makikita nyo na meron ng activation. At the same time po, sa mga pension loan din po sa ating mga sa ating mga pensioners, they can have their pension loan using the GSIS Touch na po. No need na pong to go to the office. Ang importante lang po, ma-update ang inyong contact numbers. Alright. Okay. Then, okay. So, again po, no? Ayan po, sa mga pensioners po, no? Napakabilis na po ngayon, no? No need na pumunta sa mismong office po, no? Using the GSIS Touch, agad na agad mabiverify po kayo. Basta alam nyo po ang inyong birthday at mayroon po kayong account ng GSIS. Tingnan natin yung natin, baka may katanungan pa sila at masagot ni Mama, no? Yung mga, baka gusto nyo, ayan. I'm solo parent ako and I have applied for educational loan. Denied po. Meron tayo kasing mga kailangan pong requirements like dapat po may 15 years ang total length of service. Yeah. Wala pong due and demandable loan account. And ang alam ko po kasi syempre sa ating agency authorized officer kasi dadaan pa rin siya. So dapat po wala tayong mga undeducted loans po sa ating payslip. Kadalasan yun po ang mga reason. I think Perlita is from Pangwan, no? Tingnan nyo, nakakatulong tayo sa ibang division. Yes po. Okay. Pwede po kayo, kahit na buong region, willing po kaming tumulong. Happy to share po kami parate. Okay. So, ayan. Thank you, Madam Sheila. Sabi na. So, you can ask. Baka meron pa rin kayong katanungan. At ako talaga meron akong housing loan dati na actually, after a year, parang hindi ko na siya tinuloy, pero kinuha ng iba. Ewan ko kung ano nang nangyari. Kung itinutuloy niya ang binabayaran, but still under my name pa Under rin. your name po. So, ibig sabihin,
Kaya yung kumuha ng under my name, hanapin mo ako. Kasi nasa pangalan ko pa yun, Yes po, kung right? sakaling binabayaran po and na fully paid, the title, marirelease lang po sa inyo. Oh. Ganun po talaga. So, susulatan niyo ako. Paki-check. Baka Sige po, ino-note ko po yan, ma'am. Okay po. Kasi I'll parang send out. ano ko na yun eh. Na, Okay. na siya na ang nagbabayad kasi hindi ko na tinuloy kasi parang sa ordineta ata yun. Opo. Parang meron kasi yung mga ganon, then GSIS, pinasok sa GSIS, tapos hindi ko na alam kung ano ang nangyari. But I think hindi niya talaga makukuha, may ita-transfer sa kanya kung Yes. dapat Kasi sa kayo akin po, muna, no? Pag nag-lapse na, no? And then ta-transfer na sa kanya. Wala akong pinirman ata, ewan ko. Kasi po kung kunyari talagang ang the title is nasa pangalan nyo, ma'am, Yes. kayo lang ang allowed na doon sa inyo lang namin i-release yung title talaga. Yeah. So, considered kayo ang owner. Okay. Oh, so yun na. Punta Yung mo ako. sa housing from Pangwan po, daw, sabi ni ay, Perli. okay. Hi, Perlita. Ayan, nakakatulong tayo sa iba. Okay. Okay. Yan. So, meron pa bang katanungan? Yan. Okay. Oh, okay. Sino yung mga nanalo natin? Nakapag-generate na ba tayo? Okay, ito na. Ilalabas na po natin ang ating So, we're winners. expecting, meron ba tayong list na ng naka-GSIS touch? Wala, meron na ba? May naibigay kayo ano? Yung naka-GSIS touch na ba yon? Yung mga hindi pa naka-GSI. Sabi ni Jen, balikan natin. Hello po, Ma'am Sheila, Sir Mau, at sa lahat watching from Tondo. Wow. Good to hear po na ang daming bago sa GSIS para sa amin na mga clients. Yes, enroll kayo sa GSIS Touch para mas makita nyo ang kagandahan, Jen. Ang ganda talaga. Yes po. Yeah. Kahit ako, wala na akong walang hassle talaga. So, yun. So, marami pa tayong hindi naka-enroll. Baka hindi nyo po alam. You try and see kung gaano kaganda itong GSIS Touch. Actually, marami pong naka-line up na magi-guess. Land bag is one. Maraming gustong mag-guess para at least maservisyohan natin ang ating mga teachers para hindi yung, ay sabi ni ganun, ay sabi ni ganyan. Yes po, parang si mahirap. Mau, ay sabi ni ganun, sabi. So you have to watch this one para alam Opo. nyo. 'Di ba na hindi naman pala talaga totoo yung mga naririnig nyo. Oo, at least well-informed po kasi yung mga iba pabalik-balik sila sa office dahil hindi nila mismo alam kung ano yung mga dapat dalhin o gawin. Yes po. Alright. Tama po. Yan, okay. Shout out Karen, sabi ni Karen, thank you. Ayan, shout out kay Ma'am Berhinia Jola. Good afternoon po, watching from Malacanang ES. Kay Ma'am Raquel Alarcon, watching from Bulingit Elementary School. Sabi ni Ma'am Karen Torio, thank you Ma'am Sheila. Ayan. And Sir Ma'am Kimberlyn Bautista, watching from Pagal Elementary School. Okay, syempre, yung mga nanonood po, ang PBB, ay nandyan na yung budget but we have to still prepare. Pinapa-prepare na yung payroll and ang instruction ko po ay talagang tignan maigi para wala nang maiwan. Correct. Talagang lahat makakatanggap. That is 2022 PBB ata yan. Opo, 2022 ba yun? 2022. Please correct me sa accounting kung tama yung sinabi ko. 2022 na PBB. Teachers muna ang makakatanggap. Wala pang SDO. Opo. So, wag na po kayo Non-teaching. mag-sana all. Mga teachers lang muna, ha? Saka na tayo basta mauuna muna sila. So, just abangan niyo na lang po ang PBB. That is 48% of your salary, 48 point something ng salary niyo po ang matatanggap yung PBB. Salary niyo po Kung noong last year, 2022. Ayan. Kung dati ay 45%, nag-increase po ng 48 point something percent according to our accountant, Ma'am Betty. So, nagpa-update po tayo kaya yung Okay, ito na ang ating mga nanalo. The first 5, sino-sino sila? We have, At saan nila makiklaim, Mau? of course, sa office po ng SDS. Ayan. Ayan. Sa mga sekretary. Ayan, ko na sa lang po, secretariat. ha? Hanapin nyo lang po si Miss Leia o kaya si Miss Winnie. O kaya si Miss Myra. Ayan, Yan. ito na ang mga nanalo. We have Wow. Estuita Martinez Mylene,
Ma'am Annalisa Cruz, Ma'am Berhinia Meron ka Jola, na? Ma'am Congrats. Elizabeth Mislang, and Ma'am Kimberlane Bautista. Congrats po. Si Kimberly, asawa ni Libay, di ba? Ayan, ang Pwede galing na kunin ni naman. Libay. Si Oo. Ana, ayan. Okay, may dalawa pa. Yung dalawa. Karen Torrio and Kathy Castro. Yan, Karen Yan. Torrio and Kathy. Congratulations. Castro, Ayan, Congrats naman. po. Okay. Ayan, nanood kayo. May papremyo. Sige, magpaano ka pa ng dalawa. Mamimigay ako ng 2.4 kilos na Bear Brand. Gatas. Ayan, tignan gatas. dalawa. Suporta sa Pero BBM para sa IG. school ito Baka kayo uminom, tataba kayo masyado. Okay. Eto Para na, sa mga sino bata ang sa school. dalawa? Dalawang 2.4 kilos. Yan. Ayan. Ang nagbigay nito si Steve. Okay. Hashtag. Kung #BBMIG. Ayan. SMP. SMP. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Wow. Meron na? Meron na si Sino Dexter. nanalo? Alam na agad ni Dexter yung hashtag. Wow. Dexter, meron na. Papunta sa Tarese. Oo. At yung isa pa? Alkins. Ay, wala. Si Alkins Ano ka, na disapprove. Disqualified pala, Oo, hindi disqualified umano lang. yung loan niya. Oo. Hindi na na-approve. Yun. Sir, si Kate. Si Bayan. School. Walang school. Ayan, si Sir hindi. Leopoldo. Sige, sir. Bibigyan na lang kita ng ibang gatas, Kate. Para tumangkad ka. Sir Leopoldo ata. Sir, Ma'am? hindi ba Sir Ano pang Leopoldo? school ito? Accounting Ay, din yun. Wala kayong school. Dapat school. Sir Leopoldo Manzon. Yan. The principal of Bani Elementary School. Yan. Okay, meron kayong 2.4. Ang bilis naman. Okay, ang galing-galing. So, ayan. Puro gatas na lang papag-giveaway natin. Okay. So, ayan. Ayan. Ma'am, sabi ni Ma'am Perlita, pwede po ako dyan daw. Sa gatas? Hindi. Dito sa SDO ata. Okay, so Dexter and Leopoldo, that's Terese and Bani ang recipient. Yes, the Okay, ikuha school na head. lang sa opisina para makapaggatas din ang dalawang klase na ito siguro. Isang kinder sa isang grade 1. Okay, Alright. so yun na. So maraming salamat. Any message po, no? Opo. Pwede bang i-add, ma'am? Yung Yes, ating yes. enrollment po pala is, ito isa sa mga bagong feature aside from the digital IDs, yung ating online enrollment. So, no need na pong pumunta sa office for your online enrollment, lalo na po sa ating mga bagong empleyado. Just access i-register lang po ang GSIS Touch and you can have your online enrollment using the app. Ito po yung procedure. Simple 4-step process Okay, po. nananawagan tayo sa mga new appointees natin. Ano? Yung mga may BP number na po dapat. Yung may mga BP number May na. business partner number. So you can have your records confirmed. Choose nyo lang po yung bank. Kung saan nyo pipick upin ang inyong ATM card because we don't have any UMID card na po but ATM card na po ang makukuha. ATM Then you have to scan your valid ID which is andyan din po ang mga pwedeng ID. Isa lang naman po ang kailangan dyan. So pag okay na po siya, then will have your facial authentication for your digital ID. Then that's it na po. May ATM card. Iba yung ID ng... Actually, yung sa inyo kasi ma'am, UMID card, but it will serve as your ATM na rin po. ATM na rin. Pero wala na yung UMID, di ba? Just in case, ma'am, kunyari, gusto nyo anong tawag nyo dyan, i-replace ang inyong UMID card, ang ipapalit na po ng bank is the ATM card. Wala na pong UMID. Oh, okay. Okay. But it's still that, because I have that at wala pa ako, pwede kong gamitin yan. Of course, ma'am, kasi ano naman yun, ma'am, parang ATM na rin po siya. Okay. Okay. So, Pwedeng para gamitin intra, agad sa bank. ATM card na lang. Sige, mag-apply tayo ulit. Okay. Okay. So, ano pa? Mau? Yan, Ma'am Zen, thank you so much. Isang you very much. hapon na punong-puno ng impormasyon, lalong-lalo na sa usaping GSIS Touch. And now I am instructing all our PSDSS to see yung mga hindi nakapanood na talagang gusto namang magkaroon nitong GSIS Touch. Meron tayong mga listahan na hindi pa naka-access sa GSIS Touch. Pakitingnan na lang ng ating mga PSDSS, baka hindi pa nila alam. No? Sayang naman, ma-informan sila. So, paki-monitor na lang po. Okay? Alright. So, Mau? Okay, dahil dyan, isang makabuluhang hapon ang nangyari namang
Usaping GSIS Touch. This is really timely, indulging, knowledgeable talk with SMP. At dito mismo sa SDO San Carlos City with our mantra, we are always happy to serve. Ulitin natin, we are always happy to serve. Ayan. Okay. Babalik po kami dahil hindi po ito pwedeng mawala a certificate of recognition po. Let me read to you the text. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 1, Schools Division Office of San Carlos City, Rojas Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. Certificate of recognition is presented to Mrs. Marizan D. Paras, Staff Officer 3, the Team Leader, Loans and E-Services Unit, FSD GSIS Dagupan Branch, for having served as a guest presenter at SDO San Carlos City CCN Carlos and Carlin Network with the topic GSIS Touch Benefits, Loan Products, Retirement Package, and Other Updates. Given this 21st day of August in the year of our Lord 2024 at San Carlos City Division, Rojas Boulevard, San Carlos City. Signed, Sheila Marie A. Permisias, CESO 6, Schools Division Superintendent. All right. Once again, thank you so much, Ma'am Zen from GSIS Dagupan Branch. And again, here at the division office, we are always happy to serve.